church! Praise the Lord. Welcome po sa ating on-site and online church today. Are we excited mga kapatid? Sige po, tayo tayong lahat. Gaya po ng lagi nating sinasabi, it is good to be in the house of the Lord. Amen? Turn to your neighbor and give them a smile or a hug. Come on. Amen. We are so blessed mga kapatid sa umagang ito because we are alive and we are healed and we are able this morning. Amen. Praise God. Sabi po sa Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Amen? Let's worship the Lord this morning. Amen. Praise Him. Sige po, isang palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Yeah. Awit tayong lahat mga kapatid, ha? Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing in the grave that I once lived in. Yeah. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Sing it one more time. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided, yes, to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Yeah! You will not turn back. We'll follow Jesus. Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Come on. Woo! Hey, hey, hey.
overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. I
Praise your name. Praise God. Thank you, Jesus. Isang magandang palakpak po para sa ating Panginoon. He deserves all our praise this morning. Amen. Hallelujah. Word, oh Lord, who can match the things that you do? Who can match the beauty inside of you? What compares to the power that comes from you? What compares to the love that you give? What compares to the glory that from
You are so holy. You are strong and mighty, full of glory and majesty. Come on. There is no one like you, no one like you, Lord. You are so holy. You are strong and mighty, full of glory and majesty. You are holy. With all of heaven we sing holy. Oh, for there is nothing like your glory. Let all creation arise and sing to the King. You are holy. With all of heaven we sing holy. For there is nothing like your glory. Let all creation arise and sing to the King. You are holy. With all of heaven we sing holy. For there is nothing like your glory. Let all creation arise and sing to the King. Hallelujah, hallelujah. You are holy, Lord. You are holy, Lord. There is no one else beside you. Holy is the Lord. Nothing else beside you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. Indeed, He is holy. Alam niyo po yung word na holy, it came from the word whole. Ibig sabihin ng Diyos po natin, in any which way, wala po kayong makikita na siya po ay hindi buo. Doon galing yung whole. Kaya siya ay holy. Wala siyang kulang. Amen. Kaya po may song na holy, holy, holy. He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. That's why He is holy. And the word holy, it means also set apart. Ang kabaliktaran po ng holy, it's common. Now, church, I've got good news for you. Kaya po natin gagawin itong ating pag-receive ng communion because God wants you holy. Uncommon. Ang mundo po ay makasalanan. Ang mundo po ay punong-puno ng karamdaman. But because tayo po ay nanampalataya kay Kristo Jesus, we are also holy as Jesus is. So are we in this world. Ano ibig sabihin ng Pastor? We are holy. We are set apart. Kung ang tao po sa mundo ay nananagana sa kasalanan, tayo po ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen, church? Kung ang mga tao po sa mundo ay punong-puno ng sakit at karamdaman, tayo po ay set apart na. Ibig sabihin tayo ay pinagaling na ng ating Panginoon. Amen. So you have to believe this. Kaya po, kung kayo ay merong mga tinapay, sabayan niyo po kami to those who are watching online. Sa mga nagkakaroon po na alinlangan, am I really holy, Pastor? Ako isang mananampalataya pero nagkakamali pa rin po ako. Yes, you are holy in the eyes of God because of you are in Christ Jesus. So today and forevermore, God sees you in Christ. Sabi po ng Biblia, 1 John 4:17, as Jesus is holy in heaven, so are we in this world. So you are now set apart unto God. So hindi na po tayo kagaya ng mundo na makasalanan. Hindi na rin po tayo kagaya ng mundo na nananagana sa sakit at karamdaman. We are set apart unto Him. And this were made possible through the finished work of Christ on the cross. So kung ano man pong sakit na meron kayo sa ngayon, believe that you are holy.
You are the healed of God. Yan po ibig sabihin ng word na holy. Pinagaling na. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Ito po ay dakilang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nawasak, nasaktan, kapalit po nito ay kaginhawahan sa ating mga katawan. Now, Pastor, meron akong nararamdaman pero you have to believe it. Dahil physically, nasaktan po ating Panginoon and physically, nawasak po ang kanyang katawan. And what happened at the cross is divine exchange. Lahat po ng hindi mabubuting bagay inangkin niya. Sakit, karamdaman, lahat, name it, para makamit po natin ang lubusang kalusugan. So physical po yung nangyari kay Jesus, sa ating Panginoon. So I believe that physically din, yung effect po nito sa atin. Yung divine exchange. Kung siya po ay nasaktan, nawasak ang kanyang katawan, dulot naman po nito sa ating mga nananampalataya sa Kanya ay lubusang kalusugan. Do you believe it, church? Lalo tigit yung may mga sakit at karamdaman sa ngayon, receive your healing. Amen? Kainin po natin ang sabay-sabay. And then thank the Lord. Receive your healing. Kayo po ay pinagaling na. And this time, hawakan naman po natin yung ating mga kupita, yung ating mga maliliit na baso na naglalaman po ng grape juice. Ito po ay dakilang simbolo naman ng dugo ng ating Panginoon. Kung ang tinapay po ay dakilang simbolo ng kanyang katawan, ito naman po ay dakilang simbolo ng kanyang dugo, which was shed at the cross for the remission of sins. So sabi po mismo ng ating Panginoon in Matthew 26 verse 28, "For this is the new covenant in my blood, which is shed for many for the remission of sins." Hindi po for the remembrance of sins. It's for the remission of sins. So every time you receive this cup, believe that you have been forgiven completely. Amen, church? Inumin po natin ang sabay-sabay. And that's why you are holy. God is holy, so are we in this world. Jesus is holy, so are we in this world. We are set apart. You must believe that you are the healed of God and you have been forgiven completely. Yun po yung nagsiset apart sa atin unto God. Kaya po tayo hindi na common. Hindi tayo kagaya ng mundo. Once again, and this was made possible through Jesus and what He has done on the cross. Diba? Napaabuti ng Panginoon? Let's pray, church. Abba, we thank you so much sa iyong napakagad na kapahayagan sa amin sa umaga pong ito. Thank you that you are holy. And also, since you are holy, we are also holy through your Son, Jesus, and what He has done on the cross. Salamat, O Diyos. Ito po yung nagbibigay ng kagalahan sa amin, believing na hindi lamang po kami pinatawad sa aming mga kasalanan, but also, Lord, thank you na kami po ay pinagaling din sa lahat ng mga uri ng karamdaman. We receive it, Lord. Thank you, Holy Spirit, for this revelation. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Came for the fight, came for the fight, tryna be alive, tryna be alive, Came for the fight, can you hear the fight? 'Cause I'm tryna be alive, I'm tryna be alive. Came for the fight, came for the fight, tryna be alive.
Bigyan natin, palakpak natin sa Panginoon. Hindi po para sa akin yan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. And thank you for joining us today. It's the third Sunday of July. Ang bilis ng panahon. And it's July 19, 2026. 6 months na lang. Pasko na naman po, ano? So, advance Merry Christmas po sa lahat. Si Brother Joel nakapula. At si Maisa nakapula. Kulay Christmas. Orange ba yan? Kulay ng SJC yan. Oo. So, sabihin niyo po sa katabi ninyo, Merry Advance Christmas. And ang church po, we are so excited because come Friday, ilalabas na po natin sa Spotify at saka sa YouTube yung ating bagong video na sinute po ng ating anniversary. And ito po ay mula sa panulat. Itong awiting ito ay mula sa panulat ni Brother Joel. Jesus, ikaw aking sandigan. Ang ganda. At salamat kay Ate Jackie. Ang ganda ng kanyang version. Kasi ito po ay originally ay inawit na ng Solution Worship. Pero mas ginusto namin gawing live. So, come Friday, ano ba sa Friday? April 20... April. Ba't April? July 24. Sino si April? Kasi pinag-uusapan natin si Mayor. Oo nga. Kasi napanood ko sa video, kausap ni Mayor April si Teacher Nelly. Kaya ako napa-April tuloy. Baka humabol kasing Vice Mayor si Teacher Nelly. Yun. So, July 24, anong oras yun, Kuya Aves? 12 midnight ba yan? Nandiyan ba si Kuya Aves? Pumunta sa bilang kwarto. So, excited po kami. Please support ito pong video natin. Ang ganda. And we're praying na marami pa po tayong magagawa ng mga original songs. Jesus, aking sandigan. Tama po ba, Brother Joel, no? Kasi yung mga kanta natin, merong sandigan, merong Jesus, aking sandigan. Yung sandigan naman, ginawa nila Kuya Makoy. But this time, ito po ay Jesus, aking sandigan. Sadyang napapanahon, ha? Kasi sa panahon po natin ngayon, wala kang pwedeng lapitan, hindi po ang mga politiko. Ang ating sandigan ay ating Panginoon. Amen, church? Amen. Ang oras natin ay ganap ng 32 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. So, bibilisan ko po yung aking preaching. At napakaganda po natin pag-uusapan dahil ngayon pong Sunday na ito, third Sunday, will be the start of a series. Meron tayong serye na gagawin. Ito po ay 7. So, 7 Sunday po natin pag-uusapan. And this is all about the armor of God. Alamin natin kasi napapanahon po ito. At last Sunday, pinag-usapan natin how to shield as parents yung ating mga minamahal na anak. So, kaya po sabi ko, bagay na bagay ito ating pag-uusapan since pag-uusapan natin na pag-iingat. And the Bible is telling us to put on the whole armor of God. So, alamin natin yung 7 armor of God na yon. So, excited po ba kayo, church? Of course, ito po may kinalaman pa rin sa ating theme for this year, My God, My Abba. So, ito pong ating Diyos na napakabuti. Gusto ko po ipakilala sa inyo na hindi tayo iniwan sa mundo na defenseless. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kumbaga, sa mga balakin po na kalaban-laban sa atin, meron siyang iniwan sa atin na baluti. Tama ba sa Tagalog? Baluti ang armor, di ba? Sabihin nyo nga po, baluti. Yan ang armor of God. So alamin natin, ilan ba itong armor na ito? Bagaman marami po mga tagapagturo at mga churches, nagtuturo sila na 6 lang. Pero biblically speaking, 7 pala. Kung armor of man yan, that is only 6. Pero since it's the armor of God, it's 7. Dahil po ang number po ng Panginoon, numerically speaking, ang biblical numerics, ang 7 is the number of God. It speaks of, ano yung number 7? Finished work, rest. Amen. So naniniwala ako, at biblically, papakita ko sa inyo mamaya that the full armor of God, all in all, it's 7. Not just 6, but 7. Excited na po kayo pag-usapan natin? Sige, before we move on sa ating mga tatalakayan, shall we pray, church? Join me. Let's pray, Abba. Kasama po na aming mga kapatiran, we thank you so much.
Umpisa pa lang, Panginoon, sa aming praise and worship, nag-uumapaw na po ang aming kapahayagan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan. And today, Lord, pagyayamanin po namin ang mga katotohanan ito sa pamamagitan po ng iyong pagtuturo, Panginoon. At thank you for using me as your mouthpiece. At dalayan ko po na akin pong maipahayag at mailahad ng malinaw ang iyong mensahe sa amin for this morning service. At kalingain niyo po ang bawat mga kaibigan, mga anak mo na nanonood ngayon via online. And also, Lord, ito mga kaibigan namin na narito mismo sa church. Panginoon, anuman po mga duda, aninlangan ay pawiin. At nang sa gayon, Panginoon, lalo po kaming mapamahal, O Diyos, at magmahal sa inyong unang nagmahal po sa amin. Salamat sa O Diyos. Salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo at pag-iingat. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. So church, yung ating pag-uusapan may kinalaman pa rin sa ating theme, My God, My Abba. So makikita natin how blessed we are. Amen. Are you blessed, church? Sobra. Sabi mo sa katabi mo, sobra kang blessed. Pero yung pagkakasabi nyo, parang hindi kayo blessed, ha? Ulitin natin. Sabi mo sa katabi mo, sobra kang blessed. Yung iba may pahampas-hampas pa. Sobra kang blessed. Sige nga, hampasin nyo na para magising. Sobra kang blessed. Amen, church? So this is our message title for today. Guarding against the enemy's lies. The belt of truth. Blessed ba kayo talaga, church? Ay, talaga, pag pinag-usapan natin ito, lalo nyo ma-identify ang sarili nyo talagang you are greatly blessed. Not just greatly blessed, but highly favored and deeply loved by your Abba. So once again, church, mga nanonood din po online, ang ating message title for today, it's Guarding Against the Enemy's Lies. Sino po ba ang enemy natin? Satan himself. Si Satanas. Si Satanas po ay hindi nilikha ng Diyos. Sino naglikha kay Satanas? Himself. Nilikha po ng Diyos si Lucifer. At siya po ay, sabi ng mga theologians and even the Bible, actually, naniniwala ako lahat sila ay praise and worship leaders. Pero ibinigay po kay Lucifer ang lahat ng mga instrumento nakalagay sa kanyang katawan. So talaga naman, ang mga praise and worship team, ingat-ingat po tayo, lalo pag nandito kayo sa pulpito dahil ang lakas ng temptation, ano? Kaya paalala natin sa ating praise and worship team every time na nagmi-meeting tayo at mamaya may meeting tayo, hindi naman dahil kami kinalaman kay Lucifer, ano po, ano? Alam kong kayo, alam nyo kung ano ang sense of purpose nyo bilang mga member ng praise and worship team. Pero si Lucifer kasi, masyado siya na-believe sa sarili niya. At napakaganda niyang angel. At dahil sa pride, siya ay bumagsak. At siya ay naging si Hasatan. H-A, Satan. Or S-A-Tan. Hindi po siya Chinese. Satan siya. Okay? Pag sinabing Hasatan, sa Tagalog ay manunulsol. Yes. Accuser of the brethren. Hasatan. That is Hebrew name. Hasatan. Accuser of the brethren. Amen. So, si Satan, marami po siya mga kasinungalingan at alamin natin, ano itong belt of truth na may kinalaman po sa ating mga pag-uusapan sa umagang ito. At ang panawagan sa atin ng Panginoon ay kilalanin natin yung the full armor of God. Amen. Pero before po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusap dito sa belt of truth, ay ito muna yung ating question for today. How to wear the belt of truth in daily spiritual warfare. Because tayo po mga mananampalataya, we are in a spiritual battle. Believe it or not. Lalo tigit po sa panahon natin ngayon, ano? Nagkalat po ang masamang elemento. Puro mga riding in tandem, maraming nasasaktan. Yung isa naman, nabalitaan niyo po ba yun? Yung angkas ba siya? Hindi ko alam kung anong company siya. Pagbaba, sinaksak ng ice pick, patay. Yung naghahanap buhay. At kung di ako nagkakamali, kamamatay lang ng asawa niya. At ito po ay single dad, single parent. Yung kanyang isang anak ay special child pa. So, uli lang lubos na po. Nakakalungkot. Pag pinapanood natin ang dami pong mga sinasaktan,
At bakit po kaya nangyayari po ito? That's why I'm telling you, church, pag kayo po ay, pagising niyo pa lang sa umaga at paglabas ng bahay, you have to pray for 3 things. Ano yung 3 things? Number 1 is wisdom. Number 2, you pray for favor. Number 3, it's for protection. Huwag niyo pong i-take for granted yan. Ako, sinabi ko sa pamilya ko, pag tayo ay aandar na, bago pa man, pinagpipray ko talaga lahat. Never take it for granted. Hindi, pastor, nagpray na ako kahapon, okay na yun, alam na ng Diyos. Hindi po, we still live in this fallen world. Sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang inyong kailangan bago nyo hilingin. At sabi ng Panginoong Jesus, so therefore pray. Hindi po sinabi ng Biblia, alam na ng Diyos ang inyong kahilingan bago nyo pahingin. So therefore, wag na kayo mag-pray. Hindi po eh. Sabi ng Panginoon, so therefore pray. So yun po ang ating responsibility. That is our ability to respond to God. You have to pray each and every single, actually, hindi day, every minute, makipag-usap kayo sa Panginoon dahil ng gulo-gulo po ng mundo natin. As written in the Bible, in the last days, ganito po mararanasan ng lahat ng tao sa mundo, including us. Now, ano ang difference na meron po tayong mga mananampalataya? Ano yung benefits natin? Now, ang dami nating benefits. Amen? Tayo po ay ligtas mula sa impyerno, patungong langit, tayo po mga mananampalataya. Pero would you believe, church, kasama po sa coverage, yung kaligtasan din po natin dito sa mundo. Kaya po may mga talata sa Biblia, Isaiah 54:17. Ano po yung sinasabi ng first part? No weapon that is formed against us shall prosper. Even though yung armas si Satanas ay gawa na, pero it will never prosper against you. Is that good news, church? Benefit natin yun. And every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Kung meron po nagsasalita at nagpapahayag po ng mga fake news against you, huwag kayong mag-alala. You are a child of God. No weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, pero po nagkakalat ng maling balita, you shall condemn. Condemn it. Hindi po mananagumpay yun laban sa inyo. This is our benefit, church. Kaya kung kayo po yung nalulungkot, pawiin na po yung lungkot. Of course, I believe na nalulungkot tayo paminsan-minsan, pero alalahanin niyo po yung mga talatang ito. You are blessed, greatly blessed and highly favored. Now, ang question, bakit may ilang mga mananampalataya hindi po nila ito nararanasan? At bakit may mga ilang mananampalataya tila mga talunan sa buhay? Bakit may mga ilang mananampalataya? Di ba, kanina nagkakantahan tayo. And really, I'm so blessed with that new version. Ano ba yun? AI ba yun? 70s version? Ang ganda ng areglo nyo, ha? Di ba? Na-enjoy nyo ba yung 70s version kanina? Kanina nga, bala ko sana pag-akyat ko dito, kantahin natin uli eh. Parang may konti akong banal na pagkaingit dito. Parang gusto kong sabayan yung sayaw ni Sister Mabel. Kakaiba yung indak ni Sister Mabel eh. At saka si Ate Jackie talagang nahahawa eh. Si Kuya Arnel, kunwari lang yun, nakaganoy, pero gumagano-gano na rin yung ano eh. Di ba? Ang ganda po ng version na yun. Kaya pala yun ang sinasabi sa akin ni Sister Mabel kanina. Maganda yung 70s version ng, yung Goodbye Yesterday. Ang ganda. Praise God. Thank you, praise and worship team. Talagang napapaindak nyo kami at salamat for leading us into worship. So bakit po may mga mananampalataya na hindi po nila nararanasan ang mga pangako ng Panginoon sa atin? Bagaman, sa totoo lang mga kapatid, lahat ng pangako ng Diyos binigay sa atin. So this is my question for you. Why many Christians miss out on God's promises in the Bible? Marami nakasulat sa Bible mga promises ng Panginoon eh. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Anong sinasabi nito? For all the promises, hindi po some, for all the promises of God in yung hymn dito, capital H, in Christ are yes. And in Him, amen. Ano ibig sabihin? Amen. Ano ibig sabihin? Amen? So be it unto me. Amen. To the glory of God through us. So kapag nakikita po sa buhay natin ang mga pangako ng Diyos, sino po nakakita? Yung mga unbelievers. Nagbibigay po ito ng luwalhati sa Diyos. Amen. And Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Yung blessed us po ba dito? Yung blessed dito ay past tense na or present tense? Past tense na eh. With every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bakit ganoon, Pastor? Blessed na, past tense na, pero hindi ko siya nararanasan sa aking buhay. Alam niyo bakit? Dahil, sabi ni Jesus mismo,
meron pong word na unbelief. Yung unbelief po ang problema ng mga mananampalataya. Na paano po tinutubuan ng unbelief ang isang mananampalataya? Una, mali po yung napapakinggan niyang mensahe. Akala niya, ibanghelyo yun. Pero sa totoo lang, hindi po ibanghelyo na napapakinggan nila. Ibang kwento pala. Now, what is unbelief according to Merriam-Webster Dictionary? Incredulity or skepticism. Sa Tagalog yan, yung skepticism, kawalan ng paniniwala. Yung incredulity ay unwillingness to believe. Yun pala ibig sabihin nun. So, meron na nakasulat sa Bible, pero since mali po yun yung pinapakinggan, nahihirapan kang paniwalaan. At nakatingin ka sa buhay ng mga kapwa mo mananampalataya, bakit to? Hindi naman nangyayaring promise ng Panginoon sa kanya. Bakit to? Simangot pa rin. Bakit to? Kahit ang saya-saya na nung kanta, simangot pa rin. At ang dami-dami niyang sakit. So nagbabase tayo sa nakikita natin. Hindi tayo naniniwala sa word. So yun po ang delikado pag hindi tama ang doktrina nyo. At ang napapakinggan mo, akala mo gospel, pero hindi pala gospel. So ano pong dapat natin pinagbabasihan? Hindi po yung kapwa natin, kundi yung word ng Panginoon. Kasi pag bumasi ka sa tao, or for example, kay pastor, tapos nakikita mo si pastor, talunan, talaga namang mawawalan ka rin ng gana na manampalataya sa salita ng Panginoon. Pero you have to read your Bible. At importante rin po, you have to be part of a church na nagtuturo ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Amen. So God's promises became a reality for those who believe. So lahat po ng promises ng Panginoon, it will only happen to those who believe. Pag hindi po kayo naniniwala, hindi po mangyayari po sa inyo. Amen, church? One time, meron pong lumapit, may nilapitan po ang Panginoong Jesus, bulag. And then nilapitan ng Panginoon, sabi niya, what do you want me to do for you? Na bakit pa tatanungin ng Panginoon? Because gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Jesus, malaman niya dun sa taong concern niya kung ano yung kahilingan niya. Hindi po niya gagawin yung mga bagay na hindi niya gusto. Now, yung bulag, pwede niyang sabihin kay Lord, no? Kita niya bulag. Pwede niyang sabihin, Diyos ko naman, Lord, ikaw, kita mo na wala akong paningin. Ano pa ba naman sa tingin mo kailangan ko? Di ba? Pero bakit ginawa po ng Panginoon yun? What do you want me to do for you? Baka naman kasi ang gusto lang ng bulag, saklay na may wifi. O di ibibigay ng Panginoon yun. Jesus wants you to be specific. Are you getting the point, church? So kaya po, ang gusto ng Panginoon, you have to pray. Sabihin natin sa Panginoon, ano kailangan mo? Lord, nalulungkot ako. Tanggalin mo yung taong nagpapalungkot sa akin. Pwede ba yun? Depende sa'yo kung yan ang kahilingan mo. Panginoon, gusto ko na po magka-love life. 82 na po ako. Sa tingin ko, pwede na, ano? Hindi naman sasabihin sa'yo ni Lord, magpaalam ko muna sa mga magulang mo. Church, pag nag-pray tayo, you have to be specific. That's why Jesus, once again, asked him bulag, what do you want me to do for you? At sabi niya, gusto ko niya makakita. Di binigay ng Panginoon. Amen, church? So, yung mga himala, mga promises ng Panginoon will happen to you if you only believe. Pero sa mga hindi po naniniwala, hindi po ipipilit ng Diyos sa inyo yan. Dahil marami mga tao sa ngayon hindi naniniwala. Christians, ano yan? Ano yan? Prosperity gospel yan. Ako, pag may mga gumagano sa akin, sinasabi ko na, Lord, yung ayaw mong tanggapin, sa akin mo ibigay. Para magpala pa ako ng ibang tao. Amen? Now, tayo po ay blessed to be a blessing. Hindi para magsungit. Amen, church? So, God's promises became a reality for those who believe. Amen. Now, let me give you these verses. John 10:10. Sino po nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things. In all things, church, ha? Hindi in some things. And be in health. Yung iba ayaw ng health. Nako, health gospel yan. Wala pong prosperity gospel, wala pong health gospel, pero sa gospel, meron pong prosperity, merong health din. Kasama yun eh. Kasama sa coverage yun. Pero kung hindi kayo naniniwala, hindi po ipipilit ng Diyos sa inyo yan. Now, sabi pa dito ng 3 John chapter 1, verse 2, just as your soul prospers. So kung paano po nananagana
ang inyong kaluluwa, nakaka-apekto po iyon sa inyong physical body. Health, and even sa finances po ninyo. So nakadepende talaga sa doktrina na meron kayo. Now, pansinin niyo po itong word na ito. Let's go back to John 10 verse 10. I have come that they may, nakita niyo, may have life and that they may have it more abundantly. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper. Ano ibig sabihin ng may sa diksyonaryo? Tinignan ko. Pag sinabi pa lang may, yung past tense nito ay might. Pag sinabing may, used to indicate possibility or probability. So may potential. So sabi ni Jesus, I am come that you may have life. So pwedeng hindi naman. Pero pwede kayong magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya to those who believe. To those who will receive Him as Lord and personal Savior. Pero sa mga taong nire-reject si Jesus, hindi po nila mararanasan ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya po yung word na may nandoon, I am come that you may have life. Pero pag hindi mo siya tinanggap, hindi mo mararanasan yung buhay na ganap. Yung pong word doon na life in Greek, it's zoe. Alam niyo ibig sabihin ng zoe? God's life. God kind of life. Ano ba ang buhay ng Diyos? Hindi po siya nakakaranas ng depression, walang anxiety, attack ang Diyos. So, yun po yung life na meron kayo. Ang buhay po ng Diyos, walang sakit. Yun po ang buhay na meron tayo. Pastor, posible ba yun? That you may probability, may possibility. So, it depends upon your belief. Kung naniniwala kayo na miracles can still happen, edi, receive it and enjoy it. Pero sa mga nagre-reject nito, hindi po ipipilit ng Diyos. Now, God's promises become a reality for those who believe. Kaya po sabi ni Apostol Juan, Beloved, sino kausap niya dito? Hindi po mga unbelievers, ha? Believers. Kasi may mga unbelievers may mga believers na hindi naniniwala eh. Beloved, I wish above all things. Ito yung all things. Ang wish niya above all things. Ulitin ko ha. Sabi ni Apostle John, Beloved, I wish, this is the all things, above all things, that you may prosper. I believe that's finances. And be in health. Physically speaking. Being healthy. Just as. Ano yung word na just as? In the same manner as your soul prospers. So una, magpa-prosper muna yung soul. Tama yung doktrina mong tinatanggap. And then it will manifest sa iyong buhay at pamumuhay. Sa iyong buhay, physical body, at sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. I believe that's finances. So meron pong mga dumarating na blessing sa atin paunti-unti. Kasi po, just as in the same manner as your soul prospers. So dapat po talaga mag-prosper muna yung inyong soul. Paano magpa-prosper ang inyong soul kung hindi kayo nagba-Bible study? Yun ang kailangan natin. At dapat po tama yung ating pinapakinggan na mensahe ng Ebanghelyo. So kaya po yun ang nakalagay sa Bible. Beloved, I wish that you may prosper, that you may. I am come that you might. So may probability, may possibility. So kaya pala yung ibang mga mananampalataya, hindi po nila nararanasan yung mga pagpapala na nararanasan natin mga nasa biyaya. Kasi tayo po yung naniniwala. Di ba? Hindi lamang po tayo naniniwala, hindi lang natin nire-receive, dinedeklara pa po natin. Ang mga nasa biyaya po, hindi tikong mambibig. Pag sinabihan sila ng pastor, amen, may amen yan. Naalala nyo, sabi ni Brother Joel at saka ni Pastor Chan, huwag nyo ikikip kung pananampalataya, you have to speak it out. Because that's how faith operates. Sabi ng Biblia, they believed and they spoke. Mga Old Testament saints po ito. We also believe and therefore we speak. Hindi yung tipong, amen, church? Sayang naman. Isigaw natin, do you believe, church? Amen? Amen. Amen. So, dito na tayo, put on the whole armor of God. Bakit po kaya ipinapasuot sa atin ng Diyos ang whole armor of God? And this is our question for today. How to wear the belt of truth in daily spiritual warfare. So pag-usapan po natin ito muna. Alamin natin. Ang ating key verses found in Ephesians 6 verses 10 to 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Napapanahon po yung ating pag-uusapan, ano?
Finally, my brethren, be strong in the Lord. So yung atin pong lakas hindi sa ating mga sarili. Lalo tigit sa panahon ngayon. Huwag kayong aasa sa sarili ninyo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Put on. So paano pala ang kapahayagan ng ating kalakasan sa Panginoon? You have to put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So kapag hindi niyo po sinuot lang lahat ng baluti ng Diyos, hindi po ninyo kayang tayuan ang mga balaki ng kalaban-laban po sa atin. So why does the Bible tell us to put on the whole armor of God? Alam niyo kung bakit? Kasi marami po mga mananampalataya nowadays, hindi nila alam ang armor of God. That's first reason. And second reason, hindi nila sinusuot sabay-sabay. Sinusuot lang nila pa isa-isa. Kung ano yung trip nila sa araw na to, parang gusto ko itong belt of truth. Bukas naman yung isa, shield of faith. Hindi po, you have to put on the whole. Pag sinabing whole, buo, di ba? Kompleto. Amen? Ephesians 6:11, put on the whole armor of God. Now, what's the reason behind it? That you may be able to stand against the wiles of the devil. So kapag hindi po ninyo alam ang armor of God at hindi niyo po itong sinusuot, you cannot stand against the wiles of the devil. Wiles, ibig sabihin, marami po siyang masasamang balakin against you. Kasama po dyan yung ibang nating mga kapatiran. Nambabato po ang kalaban ng depression, anxiety attack. Now, paano po ang panlaban natin dito? Praise God. Meron pong binigay sa atin ng Panginoon na kanyang baluti. Kanya po itong baluti, Take note, church. Walang bayad. Binigay niya sa atin para isuot. Wow, no? Napakabuti ng Panginoon. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan? Yung kanya mismong armor, binigay sa atin. And then, sabi niya, isuot mo, anak. Walang bayad yan. All you have to do, just put on the whole armor of God. Yun lang. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Now, ano po itong whole armor of God? And by the way, as I've said kanina, it's a 7-piece suit, not just 6. Kasi pangkaraniwan, even po nung bata ako, pag pinag-usapan ng armor of God, 6 lang. Yung nakagawian natin, 6 lang Balikan niyo po, nung araw na mga pagtuturo, but it's a 7-piece suit. Iisa-isayin po natin to every Sunday. So ngayon po yung simula natin first Sunday, matatapos tayo siguro. Mauna tayo matapos sa impeachment. Kasi 7 lang po ito So mas maiksi lang to. Okay, church? Now, alamin natin, ano itong 7-piece suit? Now, bakit hindi siya 6? Kasi hindi naman po siya armor of men Ang men po, biblically, ang number po ng man, 6. Di ba? Kaya pagdating po ng panahon, itong taong to na full of himself, the Antichrist, also known as the Antichrist. Ano pong number niya, Antichrist? 666. Hindi siya 555. Okay lang yung 555 Pero yung 666, hindi okay yun. Yung 555 nga, maganda yun kasi that's the number of grace Ako, kagaya ko, edad ko, 55. Doubly graced ako. Ang masama, yung 666, that's the Antichrist, full of himself. Kaya siya 666. So kung 6 lang ang baluti ng Diyos, that's the armor of men. Pero it's the armor of God, number 7. 7, minamiss po yung maraming churches. So alamin natin, ano yung pang 7? Yun ang ganda po nito. Huwag kayong liliban talaga. So isa-isayin po natin muna yung verses natin. Once again, Ephesians chapter 6, but this time, 14 till 18 tayo. Stand therefore, having girded your waist with truth. Ito po yung belt. Having put on the breastplate of righteousness, that's number 2. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. 17, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. That's number 6. Number 7, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So ano yung number 7? Praying in the Spirit. Nami-miss out po ito na maraming nagtuturo. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So isa-isain po natin the armors of God. Yung first 5, defense armors po ito. Defensive. Ibig sabihin, pananggalang. Pang-shield natin. Okay? Ang galing ng Panginoon, no? 5 muna, and then yung remaining 2, offensive naman.
The belt of truth, that's number 1. Yan po yung kauna-unahang piece of the armor. Number 2, the breastplate of righteousness. Tatalakayin natin yung next Sunday. Number 3, the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. Number 5, the helmet of salvation. Kompleto, ano? Daig pa po nito yung mga nagdadrive na mga NWOW, mga nagdadrive na mga, anong tawag doon? Mga e-bike, mag-helmet kayo, hindi kayo nag-helmet. Naku, napakahirap kasama ng ibang mga nagdadrive ng e-bike sa kalsada. Gumigit na pa eh. At walang helmet. Pero ang armor of God, may helmet po ito. For safety, no? So yung first 5, defensive armors po ito. Yung remaining 2 ay offensive. Pag sinabing offensive, ito naman po yung pang-atake natin bilang mga mananampalataya. The sword of the Spirit, capital S, that's the Holy Spirit. And number 7, praying in the Spirit. So defense natin po ito. So church, ang galing ng Panginoon, yung armor ng Panginoon, divided into 2. The first 5, defensive. Ito po yung pang-defense, pang-sangga natin. Para kailangan yung isuot bilang panangga natin sa wiles of the devil. And then yung remaining 2, offensive. Ito naman po yung ating pang-atake laban sa kalaban. So kompletos Ricardo sa armor of God. Hindi po tayo pinagkulang ng Panginoon. At tayo po talaga ay handang-handa sa pakikipaglaban. Amen, church? So makita niyo po yung sarili ninyo, no? Minsan, iisip ko nga kagabi, ano kaya maglagay ako dito ng armor of God, tapos ilalagay ko yung mga ulo ninyo para makita natin kung ano itsura natin. Pwede yun, ano? Kaya lang, kinapos kami ng oras ni Kuya Aves, eh. Yung isa-isa lang ba? Sinong gusto niyong unahin natin? Kaya talaga, puro si Teacher Nelly ang binabanggit nyo. Nagkaisa po sila, teacher. Lahat. Susubukan natin minsan, ha? Now, let's start with the belt of truth. This is really important. Church, let's go back to verse 14 ng Ephesians 6. Stand therefore having girded your waist with truth. Now, bakit po kaya ito yung first piece ng armor? Senturon. Kasi po importante, kapag ikaw'y makikipaglaban sa mga lumalaban po, ang konteksto po nila dito yung mga Hudyo, pag nakikipaglaban sila, meron silang sinturon. Doon nila nilalagay yung kanilang mga bayoneta. Amen? So, mahirap makipaglaban na wala kang lalagyan ng mga bayoneta mo o ng espada mo. At mahirap din po makipaglaban pag ikaw ay nahuhubuan. Di ba? Wala kang nalalagyan ng bayoneta mo, natalo ka na, nahubuan ka pa. Nakakahiya. Kaya po tayo mga mananampalataya, dapat hindi tayo mukhang kahiyahiya. Ibang tipong, pag may nagtanong sa inyo, dapat may nakaredy po kayong sagot. Hindi yung babalikan nyo pa si pastor. For example, kapatid, meron akong tanong sa iyo. Bawa na-tsempo ka sa mga ganong katanungan. Tapos kakamot-kamot ka because you're not wearing the belt of truth. Kaya pala, sabi po ng Biblia in 2 Timothy chapter 2, verse 15, be diligent. Dapat maingat daw po tayo. Maayos. To present herself approved to God. A worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So that's why you have to put on the belt of truth. Now, bilang mananampalataya, at naniniwala ko ang isang Christian should be a theologian. You know how to rightly divide the word of truth. Divide. Ano naghahati sa history? It's the cross. Okay, para hindi po kayo naliligaw. The cross is the dividing line of human history. Before the cross, ang lahat po ng tao, except for the nation of Israel, the Jewish people, hindi po tayo kabilang sa anumang covenant. Ang may covenant lang po before the cross were the Jewish people. At ang covenant po na kabilang sila was the old law-keeping covenant. Hindi po kabilang ang mga hentil. Sino po yung mga hentil? Tayo. Lahat po ng mga hindi Hudyo. So ito po yung dividing line of human history, the cross, para hindi kayo nalilito. So by knowing this truth, sinusuot mo ang iyong belt of truth. Okay. Bilang Kristiyano, dapat po, bilang mag-aaral ng salita ng Panginoon, alam natin kung saan ang paghahati sa kasaysayan. You have to know how to rightly divide the word of truth.
So saan naghahati ang kasaysayan? Sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. That's the dividing line of human history. So malinaw po dapat sa atin yan, ha? Pagyayamanin po natin mamaya yan. Kaya po tayo, sabi ng Panginoon sa atin, sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya pansinin nyo, nung nasa biyaya po tayo, hindi na tayo nalilito. Unlike before, ang teaching natin, mekus-mekus, halo-halo. Merong sangkap sa Old Law Keeping Covenant, may sangkap sa New Covenant. Pag pinaghalo mo to, ano mangyari sa'yo? Labo-labo, halo-halo. Sa mga kapatid nating Indian, anong tawag dito? Mekus-mekus. Buti na lang, pinaalala ni Brother Brian. Well, I want you to know, brother. Ano bang tawagan? Hindi brother. Bay. Ay, di ba mga kapatid natin yan sa Visayas? Insan. Gusto niyo ba yung ganon? Halo-halo, hindi po. So, today, alam na natin yung truth. Na, hindi po yung Old Law Keeping Covenant ang gospel. Hindi po gospel yung church, ha? Hindi po gospel ang the Ten Commandments. Hindi po gospel yun. Kasi kung gospel yun, hindi na po kinailangan pumunta pa ng Panginoong Jesus sa lupa. Para siya po ay ilaan ng Diyos na magdusa at mamatay. Kung sapat na po ang Ten Commandments. Now, the Ten Commandments, it's not the gospel. Pagyayamanin natin mamaya yan. Now, what is the gospel? The gospel is all about Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Mark chapter 1, verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, sa kanya po nakafocus ang gospel. It's not about us, it's all about Jesus. Amen, church? So, si Jesus po ang gospel, sa kanya talaga nakatuon. Ikalawa, the message of the cross. Kaya po tayo gumawa ng kanta dito sa church natin, Krus. Kasi gusto ko talaga i-magnify that the gospel points out to the cross. Doon po nangyari ang lahat ng kasaysayan. 1 Corinthians 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Number 3, what is the gospel? The gospel of the grace of God. So ang gospel po, it's not the Ten Commandments, it's the grace of God. That's the gospel. Acts 20:24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. So that's the gospel. Number 4, it's all about Jesus and His crucifixion. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Sabi ni Apostle Pablo, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So ang gospel, basically, it's all about Jesus and what He has done on the cross. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Amen? Nakukuha natin? So ibig sabihin, by knowing these truths, suot-suot mo yung sinturon. Hindi ka nahuhubuan. Kasi hindi tayo napapahiya sa mga nagtatanong. Kahit kayo po ay sasabihin ninyo, ako'y ordinaryong membro lang. Pero para kayo nag-aral sa seminaryo. Dahil malinaw sa atin ang gospel. Amen, church? So what is the gospel? The gospel is all about our Lord Jesus Christ. Siya po ang bida rito. At ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. His redemptive work at the cross, His substitutionary death, and His resurrection. Yun po ang kabuuan ng gospel. So nakafocus kay Jesus, hindi po sa atin, nakafocus sa Kanya, kaya po lahat ang tatayo dito sa pulpito, whether ikakanta po sila, o magpipreach, dapat ang focus natin kay Jesus and what He has done on the cross. That's simple. Para hindi na po tayo nalilito. At dahil alam mo yon, hindi ka napapahiya, suot-suot mo yung belt of truth. Malinaw sa atin yon, church. Now, because I believe as a pastor, doctrine really matters. Kapag kayo po ay member ng church, karapatan po rin yung tanungin ng pastor ninyo, Pastor, ano po ba ang doktrina natin? Importante yun. Karapatan niyo po yun. Dahil kapag mali po ang doktrina ninyo, ay nako. Ligaw ka na, makapanliligaw ka pa. Ayoko po mangyari yun sa inyo. Ayoko rin mangyari sa akin yun. Sabi ng 1 Timothy 4:16, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Ako po, ang panalangin ko lagi as a pastor, sabi ko, Lord, ayokong maligaw. At ayoko rin pong iligaw ang mga nakikinig po sa akin.
Anong ni-reveal sa akin ng Panginoon ng gospel? Simple lang pala. To those who have revelation. Pero pag wala pong revelation, iikot lang po tayo ng iikot. Hindi natin naintindihan ang gospel. Noon akala natin ang gospel, GMRC. Akala natin good morals and right conduct. Hindi po. Naparito po ang Panginoon hindi para pabaitin ang mga masasama. Hindi po yan ang gospel. Bunga po lang yon. Naparito po ang Panginoon para bigyan po ng bagong buhay ang mga patay ang mga espiritu. At kapag nabuhay po ang kanilang mga espiritu, mararanasan po nila yung GMRC. So bunga lang yung GMRC. Ako kayo, church? Kaya tayo, nung tinanggap natin ng Panginoon, nabuhay ang ating espiritu, ang tawag doon ay born-again experience. Or, anong tawag natin doon? Sa Tagalog, kapanganakang maguli. Nung ipinanganak yung espiritu, dahil nananahan ang banal na espiritu sa iyong espiritu, bumabait na tayo unti-unti. Amen? So yung kabaitan, yung GMRC, bunga po iyon ng ating kaligtasan. So hindi ka maliligtas dahil mabuti ka o mabait ka. Hindi po. Yun po ay bunga lang. Now, paano natin malalaman ligtas tayo? Nakikita po natin yung bunga. Nagbabago tayo. Pero kung kayo po ay laging nasa church, pero hindi kayo nagbabago, tanungin nyo na po ang sarili nyo, am I saved? Really? So nakikita natin, napakabuti ng Panginoon, ipinapakita po sa atin. Ang kaligtasan, nagbubunga ng GMRC. So yung GMRC, it's not the gospel. Hindi po, kasi hindi mo kayang baguhin ang sarili mo eh. Ang magbabago sa inyo, yung Holy Spirit. Kapag ito po tinanggap mo sa iyong Espiritu, at mananahan na po magpakailanman ang banal na Espiritu, magkakaroon po ng mabuting kapahayagan sa inyong kaluluwa. Kapag tama po ang mensahe ng Ebanghelyong tinatanggap mo. Pero pag mali po, bagaman ligtas ang iyong Espiritu, mali ang inyong kaluluwa, affected po ang inyong kaluluwa. Yung ina-attend ng church na sabi, mararanasan mo pa rin ang samot-saring mga wala kang laban. Laik kang talunan, kaya dapat gawin mo to, gawin mo yan para manalo ka. Hindi po gospel yon. Magkakaroon po ng masamang epekto at kapahayagan sa inyong katawan. At hindi sila naniniwala sa healing, kaya antabayanan mo na lang, yung sakit, natural yan, darating sa iyo yan. Abangan mo na lang ang iyong kamatayan. Total, langit ka rin naman. Hindi po gospel yun. Hindi gospel yun. Ang buhay po ng isang mananampalataya, nananagumpay. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Kaya nga kanina di ba yung song natin, Holy? God is holy. So are we in this world. Sabi ng 1 John 4:17. Jesus is holy. As Jesus is in heaven, so are we in this world. Now, ang tanong, is Jesus righteous? Hindi kayo sure. Is Jesus righteous? So are we in this world. Hindi po in the next world. So are we in this world. Is Jesus holy? So are we in this world. May sakit ba si Jesus? So are we in this world. Sasabihin ng iba, nako, ano yan? Prosperity gospel yan. Hindi po. This is the truth. Kaya po, sabi ng Biblia, if God is holy, be holy, for I am holy. Sa 2 Peter chapter 1. Now, ano ibig sabihin ng holy? Set apart. Ano pong kabaligtaran ng holy? Common. Ang mundo po ay punong-puno ng sakit, punong-puno ng kasalanan. Tayo po, ibinigay sa atin ang communion para kung sila po ay makasalanan pa rin, tayo po hindi. Pinapaalala sa atin, through what Jesus did on the cross, through His blood that was shed on the cross, tayo po ay forgiven completely. Kaya tayo uncommon. Now, hindi po natapos nun. Bakit tayo nag-receive ng tinapay? Banal na dakilang sagisag po ng katawan ni Jesus yun. For our health. Kaya po tayo set apart unto God. Hiwalay na tayo sa mundo. Ang mundo po nananagana sa kasalanan, nananagana sa sakit at karamdaman. Pero tayo po ay set apart. Kaya tayo holy. Yun ang ibig sabihin ng holy. Hindi yung naglalakad na maliliit. Tapos pag nagsasalita, mahina. Hindi yun ang holy. Ibang tipong hindi makabasag pinggan pag nagbabayad sa jeep. Mama, bayad po. Praise God. Hindi mo na kailangan gumanon. Ang holy po, nakikita sa ating buhay. Na tayo po ay nananagumpay. Amen, church? Naniniwala ko, mga holy, kung ang tao po sa mundo nakasimangot, tayo nakasmile. Amen. Na kung gusto nyo maging common, bahala kayo. Hindi po ipipilit ng Diyos sa inyo yun.
Pero naniniwala ko, you are holy. Sabi mo sa katabi mo, you are holy. Amen. Now, importante po, doctrine really matters because sabi po ng Panginoong Jesus in Matthew 24:4-5, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Now, bakit po marami madideceive? Because they are not wearing the belt of truth. Hindi nila alam ang belt of truth eh. Tayo, alam natin, paano natin nalaman uli? Review. Alam natin yung nagdi-divide sa human history. Ano nagdi-divide, church? It's the cross of Christ. Before the cross of Christ, wala pa pong new covenant. Ang Hudyo po at ang Diyos ay meron pong kasunduan. It's the old law-keeping covenant. Hindi po kabilang dito ang mga hentil. But praise God, after the cross, namatay po ang Panginoon sa kanya kamatayan, naitatag, na-ratify po yung tinatawag na New Covenant of Pure Grace. Kung dito po sa Old Law-Keeping Covenant, para lang sa mga Hudyo, yung pong New Covenant or the Covenant of Pure Grace, kasama na po dito ang mga hentil. New Covenant po yun for the Jewish people kasi meron silang old eh. Pero for us, it's the covenant, nag-isang covenant natin, the covenant of pure grace. Wala na pong law. Yun po ang katotohanan. So alam natin, anong naghahati? It's the cross of Christ. Kaya po napaka-importante na naintindihan natin ang krus. Kaya po talagang ninais kong gumawa ng kanta na krus ang title. And by the way, it's available in Spotify. Papuri 25. Kabilang po dun yun. Praise God. At nakakatuwa po yung song na ito. Sobra siyang sumisikat pag araw ng mahal na araw. Marami nagpi-play na, marami na kumakanta. Nakakatuwa. Hebrews 13 verse 9. Gusto ng Panginoon, nakatutok lang tayo sa gospel talaga. Do not be carried about by different and varied and alien teachings. For it is good for the heart to be established and ennobled and strengthened by means of grace, God's favor and spiritual blessing. And not to be devoted to foods, rules or of diet and ritualistic meals, which bring no spiritual benefit or profit to those who observe them. Ngayon, ang dami-dami mga contents eh. Yung mga influencers, wag po ninyo ubusin ang oras doon sa mga, hello guys, welcome to my channel. Kung meron pong gumaganon, pakinggan nyo po yung gospel lang talaga. Amen, church? Paalala sa atin ng Diyos yan. Now, what is the truth? The truth, sabi ni Jesus, actually ni John, in John chapter 1, verse 17, for the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Now, marami pong mga kapatiran natin sa ngayon, hindi nila alam ang truth. At dahil hindi nila alam ang truth, nagkakaroon po sila ng tinatawag na spiritual, ano ba magandang term doon? They lack knowledge na lang. Okay, doon na lang tayo. Nagkakaroon po sila ng pakikiapid sa mga bagay nito. Yung isang Kristiyano, sa kaliwang kamay, ka-holding hands niya si Moses. Sa right hand naman, ka-holding hands niya si Jesus. O yung lagi kong ginagawang analogy, yung kaliwang paa, nakatapak sa Mount Sinai, representing the law. Yung right foot nakatapak sa Mount Zion, representing grace. Hindi po pwede ito. Kasi kung ganyan po ang sistema ninyo, nasaan po kayo? Nasaan po kayo, church? Babylon. Ang Babylon po, it's a place of confusion. Kaya maraming churches po today, maraming mga kapatiran natin, hindi nila talagang makita ang katotohanan because dalawang paa po ang kanilang tinatayuan. Kaya sila nasa Babylon. It's a place of confusion. Now, pag kayo po i-confused, ibig sabihin, nakababa ang inyong mga pantalon. Dahil wala kayong sinturon eh. Kahiya-hiya po yun. At maraming Christians ang ganyan ngayon. Now, church, sabi po ng Biblia, once again, John 1:17, for the law was given through Moses. Sino si Moses? He was just a servant. Pero maraming churches na kay Moses, ha? But grace and truth came. Grace and truth, magkasama po yun. Just one. Came, dumating. Hindi lang po binigay. Dumating through Jesus Christ. Sino po si Jesus? He is the Son of God. So saan kayo? Sa servant o sa Son of God? The Son of God. Amen. Parang hindi kayo sure. 1 Corinthians 2 verse 2. Sabi na Apostle Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So doon lang siya nakafocus talaga. Hindi na sa kung ano-ano bang mga teachings.
Marami po kayo maririnig sa ngayon na akala natin gospel. Now, paano natin malalaman na hindi po gospel ang pinapakinggan ninyo? Pwedeng inspirational message lang po yan. Pag inspirational, nagbibigay lang ng mga kwento itong speaker na mai-inspire po kayo. At yung iba nilalagyan ng mga Bible verses para magmukhang gospel. Pero pag wala po si Jesus doon, that is not the gospel. Lalo na bidang-bida yung experience ng speaker, hindi po gospel yan. Pwede namang motivational talks lang. Minomotivate lang kayo ng mga karanasan din itong speaker. Lalagyan ng mga verses, pero pag wala po si Jesus doon, hindi pa rin po gospel yun. Kaya sabi ni Apostle Pablo once again, 1 Corinthians 2 verse 2, "For I decided to know nothing." Wala na siyang inalam. At dinesisyonan niya ito. Papakinggan ko lang Jesus and Him crucified. Why? It's because that is the gospel. Amen. Now, pag-usapan na natin, as I've said kanina, pagyamanin natin, itong issue na ito, before and after the cross. The old law-keeping covenant was exclusively and specifically established between God and the nation of Israel, the Jewish people. So para malinaw po sa ating mga mananampalataya, pag malinaw po sa atin ito, you are wearing the belt of truth. Hindi tayo nagmumukhang kahiya-hiya. Okay? Kaya po, nagkakakwentuhan kami ni Ate Emel noong kamakailan lamang. Pag nakakarinig ka ng hindi grace, naralaman mo na eh. Di ba, Ate Emel, minsan kahit sa prayer lang, na-obvious mo na eh. O kaya na minsan, parang pwedeng wala pang ganong kapahayagan. Di ba, Sister Rosalie? Panalangin pa lang, nalalaman mo na pag ikaw ay talagang deeply rooted na sa message ng grace. So, the old law-keeping covenant was exclusively and specifically established between God and the nation of Israel. Yung old law-keeping covenant po was specifically and uniquely given to the Jewish people. Hindi po kasama dito ang mga Gentiles. Ephesians chapter 2 verses 12 to 13. Ito po yung patunay. That at that time, referring to the old law-keeping covenant days, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. See, hindi tayo kasama sa amang kasunduan. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Kaya po, wala tayong kasunduan, delikado tayo. But now, this is good news, but now, in Christ Jesus, you who once were far off, dati tayong malayo sa Panginoong Jesus, have been brought near by the, paano tayong napalapit sa Panginoong Diyos? Through the blood of Christ Jesus. Now, ano ibig sabihin nun? Through the blood of Jesus, tayo po'y napalapit sa Panginoon through the finished work of Christ on the cross. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi ng Apostle Pablo, wala na siyang iba pang pinag-aaralan, wala na siyang ibang iniisip. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ, that's the person, and what He has done on the cross. Yung kanyang kamatayan at kanyang resurrection. That's the gospel, church. Amen? Romans 6:14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace." So, church, malinaw po ito. Ang belt of truth para maintindihan po natin at maintindihan natin talaga, what is the gospel? What is the truth? The gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Because the new covenant of pure grace, nakafocus po ito kay Jesus lang. While yung old law-keeping covenant, nakafocus po ito sa kakayahan ng tao. So ito pong old law-keeping covenant, according to the Bible, paso na po ito. Hindi na po ito napapanahon. Hebrews 9:13, kung di ako nagkakamali, o Hebrews 8:13, paso na. Annulled na. Bagaman annulled na, paso na, wala nang saysay, ginagamit pa rin ng maraming churches. Dito po tayo. After the cross, through the death of Christ, the new covenant of pure grace was established. Upon His death, take note, church, upon His death, not upon His birth, upon His death. Namatay na po ba ang Panginoong Jesus? Yes, 2,000 years ago. Hindi po siya nanatiling patay after 3 days sa buhay siya. But through His death, na-ratify po yung new covenant of pure grace. So, dito tayo. Wala tayo before the cross. It's after the cross. Ito na yung buhay natin. Amen. At kaya naman, wala pong kapangyarihan ang kasalanan over us. Because now, we are no longer under the law, but we are under grace. Marami pong tao nagkakasala. Bakit po natin ipinagsisigawan ng mabuting balita ng Ebanghelyo? Bakit natin pinag-uusapan po ito?
Because ang atin po, dito na lang tayo sa Pilipinas, naghahanap tayo ng solusyon sa problema ng Pilipinas, sa korupsyon. Ang akala po ng marami mga tao, ang problema ng Pilipinas, ang tugon, sabi nila, ay nasa mga kabataan. Uulitin ko po ito, ha. Lagi pong binibigay ang pressure sa mga kabataan. Dahil sabi po ni Rizal, kung hindi ako nagkakamali, ang kabataan, tama ba? Ang kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. I beg to differ. Hindi po. At marami po mga kabataan sa ngayon ang depressed, nagkakaroon ng anxiety attack. Talaga naman, namumroblema rin. Hindi ko alam, baka dahil napipressure sila sa kasabihan na yon. Sabi ng iba rin, at inaasa po nila ang kanilang pag-asa sa mga politiko. Na pag hinalal natin itong taong ito, matatapos na problema ng bansa. Hindi rin po. Hindi rin po politiko ang tugon sa problema ng Pilipinas. Hindi po politiko ang pag-asa ng bayan. Sino pong pag-asa ng bayan? Si Kristo lamang. Ang ating mga asahan, anumang panahon, anumang pagkakataon, dahil siya lamang po ang natatangi nating sandigan. Amen. Na bakit natin napapanghawakan na siya lamang po ating sandigan? Pinatunayan niya po ang lahat ng yan sa krus ng Kalbaryo. At dahil po sa krus ng Kalbaryo, tayo po mga mananampalataya ay pinaging matagumpay niya. Amen. For sin shall not have power or dominion over you. Why? Because you are no longer under the law. You are under grace. Sabihin niyo po sa sarili niyo, I'm under grace. Amen and amen. Galatians 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. See? Kapag kayo pinagpapasailalim pa rin sa old law-keeping covenant. Pastor, hindi naman ako Hudyo. Yun na nga eh. Hindi ka Hudyo, pero nagpapasailalim ka sa kautusan. Sabi po ng Romans chapter 2 verse 14, ang sino man, bagaman hindi po Hudyo, nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, saklaw pa rin po siya ng sumpa. Gaya po na sinasabi ng Galatians 3:10. Once again, for as many, nakakalungkot no, as many, sana konti lang. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Nilalagay mo ang sarili mo sa kautusan, hindi mo naman kayang ituloy-tuloy. You're under curse, church. Hindi ka naniniwala sa mensahe ng biyaya eh. Hindi ka naniniwala sa New Covenant teaching. Kaya nararanasan mo ang buhay mo, talunan ka, malungkot ka, hindi ka nananagumpay. Sin has dominion over you, but praise God, sabi in Romans 6:14, being under grace, sin has no more power against you, church. Yung pong word dito na sin, it's a noun. Pwede nyo palitan na Satan, vices. Si Satan has no longer power or dominion over you. Di ba? Good news po iyon. Si Satan po, lagi nakaganon lang sa iyo, talagang tupian. Because you are under grace. Amen and amen. Deuteronomy 11:27-28. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. This is under the old law-keeping covenant. Because under the old law-keeping covenant, before the cross, ang sistema po ng Diyos at saka ng kanyang piniling bansa, being under the old law-keeping covenant, performance basis po ito. Pag nakasunod ka, pagpapalain ka ng Diyos. But it should be 100% obedience to the law. Pero pag na-miss mo isa, you will be under curse. That is no good news. Kaya po ang 10 Commandments, ilan po ang 10 Commandments, church? 10. Galing. Hindi po ito ang gospel. Pero after the cross, this is the good news. The gospel is this. Talagang mind-blowing. Makasunod ka, hindi ka makasunod, you are blessed. Why? Because si Jesus po, He perfectly fulfilled all the requirements of the law. Amen. And that's why you are blessed. Pastor, pag tinuro mo yan, magwawala sa kasalanan ng tao. Hindi po. Ang tunay na mananampalataya, dahil alam niyang pinagpala na siya, God's goodness will lead him to repentance. Yun ang tunay na mananampalataya. Amen. Di ba nananagumpay po tayo, church? So ngayon, whether you believe it or not, but this is the truth. You have to wear this, kasi ito yung belt of truth. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. Wala kang magagawa eh. Ang blessing mo hindi na nakabase sa iyong kabutihan at kabaitan. Hindi po. Ang blessing mo at favor mo nakabase sa kabutihan ng Diyos. Now, dahil po napakabuti ng Diyos, bilang tunay naman ng palataya, His goodness will lead you to metanoia, repentance. Gagawa ka pa ba ng kabanintunaan? Hindi na.
Kabuti ng Diyos eh. Amen. Amen, church. Ito yung mga tunay na mananampalataya. Pero yung ibang mga nagpapanggap na mananampalataya, sa grace pala kahit magkasala, okay lang. Hindi po tunay na mananampalataya yun. Ang tawag doon, scammer. At yung taong yun, under the law yun. Hindi siya nananagumpay sa kasalanan eh. Gumaganon pa eh. Ano kayang kasalanan magawa ko sa araw na to? Total naman under the grace ako. Hindi po talaga tunay na under grace yun. Ang tawag po doon, budol. Sabihin ko sana, sabihin mo sa katabi mo, budol. Hindi. Mali. Sabihin mo sa katabi mo, you're after grace. Amen. Amen. James chapter 2 verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. That's why hindi po kagandahan talaga ang old law-keeping covenant. Isa lang ang hindi mo magawa. Doon na lang tayo sa 10 ha. Pero ang old law-keeping covenant po, hindi lang dapat mo sundin ang 10 Commandments. Hindi po totoo yung sinasabi ng ibang churches na pinalaya lang tayo dun sa 603 commandments. Hindi po. It's a composite whole. You have to fulfill everything. Hindi lang yung 10. Sa 10 nga, hirap na tayo eh. Pag na-miss mo one, you are guilty of all. But praise God, today and forevermore, you are greatly blessed and highly favored. Not because of what you are doing, but because of what Jesus has done on the cross. Amen. Kaya po tayo sobrang blessed and highly favored. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Whew. Kaya excited ako talaga to give you the message. And this is the belt of truth that you have to wear each and every day. At dahil alam mong ikaw ay pinagpala na ng Panginoon, hindi ka gagawa ng kabalintunaan. Pinagpala ka na eh. Bakit ka pa mang-i-scam? Amen, church? Let's go back to our question, how to wear the belt of truth in daily spiritual warfare. And this is our solution, church. Through a clear understanding and consciousness of the true message of the gospel. Now, what is the gospel? Jesus' redemptive work at the cross, His substitutionary death, and resurrection. Yun lang. Ganun lang kasimple. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I decided to know nothing, sabi ni Apostol Pablo, among you except Jesus Christ and Him crucified. Yan ang sabi ni Pablo. At yan po ang gospel. Now, ito naman po tatayo ang kabilang pastor. Sabi naman po ni Apostol Pedro, for this reason, sabi niya in chapter 1, verse 12, I will not be negligent to remind you always of these things. Ito po ang trabaho ko bilang pastor. Though you know and are established in the present truth, pero uulit-ulitin ko pa rin pong katotohanan ito para lagi niyong suot-suot ang belt of truth. Amen, church? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin siya sa kanyang kabutihan. So you have to wear the belt of truth. Alamin natin para hindi po tayo maiisahan ng kalaban. This is one way of guarding against the enemy's lies. Church, you are blessed dahil alam mo ang gospel. Amen and amen. And this time, gusto ko muna pong tayo ay samahan niyo ako mga kapatid. Gusto ko pong imbitahan mga kababayan. Lalo tigit sa panahong ito, kagulo ng mundo, kagulo ng Pilipinas talaga, ng paligid natin. Gusto niyo po maranasan ng buhay na ganap at kasiyasiya na promise sa iyo ng Panginoon? Kung ang sagot po ninyo ay oo, all you have to do, just pray this prayer with me. Huwag niyo pong hindi isasaalang-alang po ito because it's a matter of life and death. Ang gulo po ng paligid natin. At ang kailangan mong tagapagligtas ang Panginoong Jesus lang. Wala pa makakapagligtas po sa atin. Hindi po ang sino mang politiko. Ang mga politiko po talaga, hindi naman po lahat, pero pangkaraniwan talaga pong bibiguin po tayo kasi tao rin sila. Pero ang ating Panginoong Jesus po, Diyos siya na nagkatawang tao para iligtas ang isang katulad mo at isang katulad ko. Alam niyo po ang bottom line, bakit? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Sabi po ng Biblia in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Gusto niyo po bang maligtas? All you have to do, paniwalaan po at kilalanin si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. At buksan po ang inyong mga puso, paniwalaan din sa inyong puso na siya po ay namatay. Totoo po yun. Alang-alang sa ating mga kasalanan. Pero siya po ay nabuhay after 3 days. At kapag pinaniwalaan niyo po ito, kayo po ay maliligtas. According once again to Romans 10 verse 9. So if you want to be saved or to get saved, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos,
Kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, wala akong magagawa at hindi ko kayang iligtas sa aking sarili. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na ikaw lang ang may kakayahan para pawiin ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay na maguli mula sa kamatayan bilang patunay at patutuo na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. Salamat, Ama, sa katotohanan ito, sa iyong kaloob na kaligtasan at sa katotohanan ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, kababayan, welcome to the family of God. If you prayed that prayer with me at sinabayan niyo po ako at kinilala mo na nabuhay ang Panginoong Jesus mula sa kamatayan, ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Welcome to the family of God. At kung wala pa po kayong church, please join us every Sunday at 10 in the morning. Gusto namin kayong makakasama in person. Amen. Tayo tayo, church. At tayo po iaawit muna before we pray. Magbigay tayo ng papuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So church, this is just the start. The belt of truth, guarding against the wiles of the devil. Salamat sa Panginoon. He provided us the belt of truth that we can stand against the wiles of the devil. Napakabuti ng ating Diyos. At karapat-dapat lamang po na siya po ay ating papurihan. Amen, church? Awitan po natin siya before we pray. There's no one like you, no one like you, Lord. You are so holy. Amen. You are strong and mighty, full of glory and majesty. Amen. Come on, church. Lakas natin. No one like you, no one like you, Lord. You are so holy. You are so holy. You are strong and mighty, You are strong and mighty, full of glory and majesty. Amen. Come on, church. One more time. No one like you, Lord. Lord, you are so holy. Oh, Lord Jesus, purihin ka. And mighty, full of glory and majesty. There is no one like you, Lord. Thank you. Wala po talagang katulad ang Diyos. Because He is holy. Church, kung meron man po kayong kalungkutan sa oras na ito, so ko lang po ipaalala sa inyo na kayo po ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, gusto ko po i-magnify po ito. We are so blessed talaga. I-magnify po natin bilang anak at siya po ang ating ama. Kung yung aking mga anak po, ako po as a person, as a father, as a human being, ayoko pong masasaktan na aking anak, pinagtatanggol ko sila. Dahil mahal ko sila. How much more ang iyong ama sa langit? Kung ano man pong kalungkutan meron kayo sa ngayon, cast all your cares to Jesus. Bigay natin. Cast. Pag sinabing cast sa Tagalog, iitsa. Huwag niyo pong tatanggapin. Pag binatuhan kayo ng kalaban ng problema at na-realize mo it's a problem, itsa mo kagad sa Panginoon. Cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. Hindi yung pag binigay mo sa Panginoon ng problema mo, hindi yung sasabihin, ano to, problema na naman to, anak ha. Tao lang po nagsasabi, no? Pero pag ang Panginoon, hindi po. Lord, problema ako. I'm casting all my burdens to you. Alam niyo, buong puso niya pong kukunin yan from you. Because He cares for you. Sa Tagalog, nagmamalasakit siya sa inyo. Ang problema ng mga Kristiyano sa ngayon, unbelief. Oo nga, pastor, makapangyarihan ng Diyos, pero, may pero kayo lagi eh. Nung Thursday, sabi ko, merong 3 words ang talunan, 4 na pala, hindi lang 3. Yung sabi ko nung Thursday, sana, kung, dapat. Yung ika-4 po, pero. Lagi tayong may pero.
Hindi po. Ngayon, ang gagawin natin as we pray, pag binigay natin, inlead siya natin sa Panginoon ating mga problema, wala nang pero. Wala nang sana. Na naniniwala tayo na tutugunin ng Diyos sa ating problema. Why, church? Because He cares for you. Amen. So we will be praying today, ano man pong kabigatan, give everything to Jesus. Believing that He cares for you. Ano man pong problema yan, kami rin po may mga pinagdaraanan. Bawat isa po sa atin meron. Pero wag niyo pong angkinin yan, mabigat yan. Let us cast our cares upon Jesus right now, at this time. Ayaw po ng Panginoon na may mga oras na nananakawan tayo ng galak at saya. Nalulungkot ako para sa mga anak ko na nakikita ko silang malungkot. Ayoko nakikita yan. Masakit para sa isang ama o sa isang magulang na nakikita niya ang kanyang anak ay malungkot. Ganon din po ang inyong ama. Ayaw niya nalulungkot po kayo at meron kayong taglay na kabigatan. Cast everything to Jesus and believe that He cares for you. Amen, church? Let's pray. Aba, kada linggo, Panginoon, meron kami mga dinadala. O marahil, meron kami daladalahin na matagal ng problema na nagpapabigat po sa aming mga balikat. Lord, thank you for reminding us to put on the whole armor of yours. At sinimulan po namin sa the belt of truth. At kada linggo, Panginoon, tatalakayin po namin yung 7 ito na iyong baluti na pinapasuot mo sa amin. Salamat po. Naniniwala po ako dahil mahal na mahal niyo po kami. Ibinigay niyo iyong baluti na ito para aming isuot. Para hindi po makaisa at hindi kami maisahan ng kalaban. At sa oras pong ito, O Diyos, dahil taglay-taglay po namin ngayon ang itong belt of truth, itong sinturon ng katotohanan. Salamat, O Diyos, dahil pinapaalala mo rin sa amin na bilang mga anak mo, lahat ng aming mga kabigatan ay malaya namin at pwede namin ibigay sa inyo. Church, at this time, open your mouth. Sabihin niyo sa inyong Ama sa Langit ang kabigatan na meron kayo. Huwag niyong papasanin yan, mabigat yan. Ang kalaban, pabibigatin yan pag pinanatili niyo sa inyong balikat. Cast all your cares upon Jesus. Gusto ng Diyos nakangiti po tayo. Gusto ng Diyos masaya tayo. Because He loves you so much. And that's why He gave up His Son on the cross for you and for me. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Aba, thank you so much. Ang iyong mga anak, nagtitipon-tipon po kami dito sa church at mga kasama namin online. Lord, as you have said, cast your burdens upon me because you care for us. Yun po ang ginagawa ng bawat isa ngayon. Panginoon, salamat po na meron kaming isang Diyos na hindi nagbabago, bagaman kami po yung nagbabago, na meron kami isang Diyos na banal at patuloy pong pinapaalala sa amin na kami rin po ay banal sa iyong harapan. Na meron kami isang Diyos na matuwid na patuloy pong ipinapaalala sa amin na aming katuwiran kay Kristo Jesus. Na maari po kami makakalapit sa inyo at wala na pong hadlang. At gayon pa man, Panginoon, meron din po mga kapatid na hindi po sila makapaniwala. Lord, in the name of Jesus, winawasak ko po itong mga unbeliefs na ito in the name of Jesus, na siya pong nagpapahirap sa amin sa mahabang panahon. In the name of Jesus, ano man po itong mga kawalan ng pananampalataya ito, winawasak namin. Nang sa gayon, O Diyos, maranasan na po namin ang tagumpay sa buhay ng bawat isa. Especially po dito sa amin sa church. Ang bawat isa po dito ay pinalaya mo na, as you have said, we are more than conquerors in Christ Jesus. Salamat, O Diyos. Church, let your healing flow, Lord. Let your provision, Panginoon, be experienced by every member of this church. Panginoon, ano man pong kalungkutan, winawasak na po namin. At ano man pong mga kabigatan, hindi na kami magpapasan. And also, Lord, I pray for those people, Lord, watching online. Sino man pong may karamdaman sa ngayon, in the name of Jesus, claim for healing in Jesus' name. You are the healed of your Abba. Claim it, believe it, declare it. Salamat sa iyo, O Diyos. You are holy indeed, Lord. And also, we are holy. Thank you. Thank you, Lord, for this truth. And this, Lord, we pray, claiming all your promises in Jesus' name. Amen and amen. Woo. Thank you for joining us.
Stay blessed, church. Amen. Maraming salamat po. Upo po tayo, mga kapatid. May take Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.